idadagdag ko po sa katanungan kung ano po yung mga hakbang po, sir, ninyo na para mabawasan po ang krimen sa bayan po ng Angono, sir? Bukod sa intensification of police visibility na ginagawa natin ngayon, kasi nire-realign natin yung ating mga police kung saan yung mas nangangailangan na oras at araw at lugar, yung frequency of crime na tinatawag natin. We also utilize our community partners to monitor the presence of criminal activities in our AOR. And of course, the utilization of force multipliers. Malaki ang tulong ng ating mga force multipliers, especially nung UNDAS. Napakalaking tulong po ng ating mga force multipliers. Kaya naman po sila ay binigyan natin ng pagkilala ng nakaraang Lunes para sa ganun sila ay mas sipagin pa at patuloy ang pagsuporta nila sa ating mga kapulisan pagdating sa crime prevention. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga force multipliers natin diyan sa Angono. Maraming salamat po sa tulong ninyo sa aming kapulisan. Yan. Maaari niyo po bang ilarawan o ibahagi ang pinakamahalagang administrative accomplishment na nakamit ng Angono Police Station, sir? Ang Angono Municipal Police Station nagkamit ng pinakamataas na grado na 82.67 noong nakaraang buwan sa ating unit performance evaluation rating. At napakatagal ng panahon na hindi ito nakakamit ng Angono Municipal Police Station. Kaya I'm very proud of my personnel, no, dahil alam ko na naging malaki ang bahagi nila upang makamit namin ang rating na to at maging number 1 kami sa buong Rizal. At bukod pa doon, yung aming pag-acquire ng mga communication equipment and of course yung IT equipments natin na kailangan ng ating mga kapulisan upang mas magawa nila ng maayos ang kanilang mga tungkol. May ipapakita po kaming video regarding sa aming operational and administrative accomplishment ng Angono Municipal Police Station. Panoorin po natin ito. Sana makadamay. Max na yan, pre. Max na yan.
Ayun po, nakita po natin ang mga gampanin ng Angono Municipal Police Station. Talagang yung dedikasyon po talaga, sir, sa pagpapatupad ng batas sa Angono. Lalo't hands-on ka po talaga, sir, sa lahat ng mga gampanin at sinisigurado niyo po talaga yung sinasabing to serve and to protect na mapagsilbihan talaga ang ating komunidad ng mabuti at may malasakit. Saludo po kami sa iyo, sir, at sa lahat po ng personal po dyan sa Angono MPS, sa lahat po ng accomplishment and administrative accomplishment niyo po. And congratulations po sa lahat ng taga-Angono Thank you very MPS. much. At ayun po, sir, ang next question po, paano niyo po tinitiyak na ang bawat operasyon ay sumusunod sa mga legal at ethical na pamantayan po, sir? Yes, bawat operation na isinasagawa ng ating kapulisan sa Angono ay sinusupervise ng isang responsible team leader or officer. At bago pa lumakad ang ating mga operatiba, nagkakaroon po kami ng pre-operation briefing sa ating mga kasama upang magabayan sila at siguraduhin na ang operasyon ay sasagawa ay naayon sa batas at operational procedures natin at walang karapatang pantao ang malalabag dito. Bukod doon, after ng operation, we conduct post-operation briefing as well para sa ganun malaman namin kung ano yung naging magandang resulta ng operasyon na maaaring gamitin pa namin sa susunod na operasyon pa at yung mga hindi tama na nagawa during operation para sa ganun maiwasan na maulit. Yun. Sir, anong mga teknolohiya o kagamitan ang inyong ginagamit upang mapadali ang inyong operasyon at paano ito nakakatulong sa inyong operasyon, sir? During the conduct of operation, we always use the alternative recording device na tinatawag natin. Para naman na ang police operation natin ay may record natin upang ipakita ang legalidad ng isinagawa nating operasyon na ayon sa police operational procedures at ang pinaka-importante ay ang pagrespeto sa karapatang pantao. Additionally, nag-acquire po din ang istasyon natin ng mga handheld radios na siyang ginagamit ng ating mga patrollers upang makatugon at nang mabilis sa ating mga mamamayan na nangangailangan ng tulong. Ayun, sir. Talagang tama po yung sinabi niyo, sir, na yung karapatang pantao at respeto po talaga ang pinaka-importante sa lahat. Kasi parang dyan po talaga nagsisimula yung respeto din sa inyo or sa ating lahat ng kapulisan ng ating mga mamayan. At yung trust po nila is parang yung mafulfill sila at may yung feeling nila parang assure sila kasi meron tayong respeto at may karapatang pantao tayo para sa kanila. Diba po, sir? Yes. Okay po, yung next question po natin is paano nyo po ini-implement ang patuloy na improvement pagdating po sa operational strategies at crime prevention po, sir? Yes, pagdating naman sa operational strategies, not much of a strategy, but of course, meron kasi tayong tinatawag na crime clock, crime prone date, and crime mapping na tinatawag natin. So, dinedetermine natin dito, tutulad na lang sa patrol operations natin, nire-realign natin ng mga tao upang matugunan ng maayos ang pangailangan ng pulis sa isang certain place, certain date and time. No? At yun nakita namin na very effective. Kasi doon naman natin i-determine yung need ng pulis na sa lugar at oras. No? Kaya naman ngayon sa Angono Police ay medyo nagiging maganda ang aming crime prevention effort. For the past 1 week ay wala po kami naging incident ng 8 focus crime. So we are very sure na yung aming strategy when it comes to crime prevention ay effective. Sir, ano po ang iyong pinakamagandang natanggap na administrative accomplishment bilang hepe po ng Angono MPS? Hindi ko masabi na sariling accomplishment ko yun, but accomplishment ng buong Angono MPS. Sa unang buwan ko pa lang ay
sa aking pagsiservisyo na unang buwan bilang hepe ng Angono, ay aking ipinagmamalaki ng Angono ay nakamit ang pinakamataas na grado ng Unit Performance Evaluation Rating sa buong probinsya ng Rizal at naging number 1 po kami dahil sa sipag at dedikasyon ng ating mga kapulisan sa Tsaka sir, hindi naman po talaga sila magiging dedicated sa work nila kung wala silang leader na katulad ng sir na tinitingala at nagiging good example po para sa kanila. Sir, next question ko po is paano po ninyo pinapabuti ang communication at coordination sa pagitan ng iba't ibang departamento sa inyong istasyon, sir? We make sure during PICE na lahat ng concern ng bawat section, ng bawat department ay being tackled na pag-uusapan, ay di-discuss upang sa ganun ang concern ng bawat isang section o departamento ay mabibigyan ng kasagutan at maging mas maganda ang komunikasyon ng bawat departamento. And we also utilize this technology such as group chat and Viber so that all concerns shall be addressed immediately. Ayan. Paano niyo po napapanatili ang transparency at accountability sa lahat ng administrative activities niyo, sir? Pagdating naman sa transparency and accountability, it comes to administrative. Sinisigurado ko na lahat ng transactions, lahat ng movements and everything ng ating mga kapulisan ay documented. Even sa pagde-deploy natin ng mga kapulisan sa kalsada, ang kanilang bawat oras na gagawin, dokumentado po yan. Kasama po yan sa patrol plan na tinatawag po natin. Para sa ganun, sinisigurado po natin na nako-cover natin lahat ng dapat na makover when it comes to patrol operations. Kaya part kasi yan ng administrative, yung paggawa natin ng detail, paggawa natin ng orders, and of course, yung sa ating MOE, no? We discuss it to our personnel kung saan napupunta ang bawat budget na ibinibigay sa atin ng ITAS upang ma-utilize natin sa ating stasyon. Ayun.